mga sir, mga ma'am. Actually, ito po, meron pong tanong na isinend po sa akin or ipinadala po sa amin kasi hindi po siya nagpakita eh. And isinulat po nila and yun, pinirmahan po nila dito na talagang sila po nagtatanong, hindi po ito galing sa amin. So, ang first question po niya, itong 6 questions na tinapon po nila sa atin mga sir, mga ma'am, is ang hinahanap po nilang mabasa dapat letra por letra. Kasi itong mga ano ito at itong mga kaibigan po natin mga sulpot, mga sula eskriptura po ito sila eh. Kapag hindi po mabasa ay wag pong paniwalaan. So ngayon, kaya nga ang style po nila para makakalusot po sila sa argumento, hahanapan po tayo ng letra por letra. So ang sagot naman po natin diyan mga sir, mga ma'am, hindi po tayo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi po tayo or wala po tayong pananampalataya na tinatawag na sola scriptura. So ang nangyari po kasi, kahit na dito, pag meron po magtatanong, maghahanap po ng mabasa, bakit po kasi yan yung pananampalataya po nila, pinapakain po sa atin. Hindi po pwede yon. Bakit kasi ang pananampalataya po natin, hindi po sola scriptura. Ang pananampalataya po natin, yung mga katuruan po natin, nakabase po sa Biblia, implicit and explicit. Hindi lang po explicit lang. So kaya kung tatanungin po kami, letra por letra, ito lang sasabihin po namin, ay hindi po namin yung pananampalataya. Huwag niyong ipakain sa amin yung pananampalataya ninyo. Sasagot kami according sa katuruan ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit po kasi ang katuruan ng Iglesia Katolika galing sa katuruan ni Kristo na never nagturo about sola scriptura. At never nagturo yung mga apostol po noon na kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan. Wala po eh. At lalo na po, hindi po sinabi ng Panginoong Jesucristo, dapat kung magtuturo ka, mabasa letra por letra. Wala po yan sa Biblia. Pagkatapos ipapakain nyo sa amin, yung word na letra por letra. Pero meron kaming karapatan na magtanong sa inyo kung saan yung letra por letra. Bakit po? Kasi yan yung pananampalataya ninyo eh. Sa mga katuwid, ipinapakain namin sa inyo yung sarili po ninyong pananampalataya, hindi namin pananampalataya. For example, Iglesia ni Cristo ni Manalo. Naniniwala sila si Manalo Anghel. May mabasa ba yan sa Biblia letra por letra? Wala. Sila yung mismo natamaan. Sarili po nilang katuruan. Ellen G. White. Tinatanggap po nilang propeta. Tanong, may mabasa po ba sila sa Biblia letra por letra na pinili ng Panginoong Diyos si Ellen G. White na maging propeta? Wala eh. Pero bakit sila naniniwala na wala naman po yan sa Biblia? Letra por letra. Di ba? So, sa makatwid, sila mismo na may katuruan na letra por letra, sila din po yung hindi sumusunod sa katuruan po nila. Kaya nga po, wala po silang karapatan na magtanong po sa atin concerning letra por letra. Bakit po? Kasi yung pananampalataya natin nakabase sa Biblia at tradisyon ng pananampalataya. Yan po yung pananampalataya ng Simbahang Katolika. Okay, naaba sa Biblia ang pagpanguros, ang esensya, yes. Yung practice po niya sa tradisyon. Esensya, ano po yung esensya po niya? Yung Galatians chapter 6, verse 14, sabi ni San Pablo, wala akong ibang ipinagmamalaki maliban lamang sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag hindi po ipinagmamalaki po ito, sabi ni St. Paul din po, Ephesians chapter 3 verse 18, hindi ko nagkamali, Philippians chapter 3 verse 18, sila po yung makalaban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. And biblically speaking, sabi ng Panginoong Diyos, ang sino mang walang sign of the cross, or sabi sa'yo pa, timaan sa krus, ay talagang papatayin ng Panginoong Diyos. So, ang esensya, nandyan po sa Biblia. Pero yung practice, nagsimula po yan sa mga apostol from the 1st century AD. At natanggap po ito ng mga obispo at mga pari. At until now, pinapractice po ito ng Simbahang Katolika. Yan po. Okay, so nagbigay na po ako ng talata o gisugo ba sa Diyos ang pagpanguros. Actually, ang sugo ng Panginoong Jesucristo, pananampalataya sa Panginoon eh. And one of the symbols and sign na we are professing the faith concerning Christ is yung pagsasign of the cross. Kaya nga po, historically speaking, mga sir, mga ma'am, cross is a symbol of Christianity or an emblem of Christianity. Yung mga Muslim, meron silang crescent moon, di ba?
Yung mga pagano, meron din po sila. Ang simbahang Katolika, cross po siya. Bakit kasi iyan po yung yan po yung simbolo ng mga Kristiyano eh. Saan na yun? Si Mr. Guerrero ba yun? Saan na po kayo, sir? Dapat pumasok na po kayo ngayon. So, yan po mga sir. So, ngayon, ang sugo ng Panginoong Jesucristo, yun, i-profess po siya at huwag po natin ikahiya. Kaya nga po kami, kahit nasa gitna po kami ng mga taong hindi man lang parte, pag magdadasal po kami, hindi po namin ikinakahi ang Panginoon, magsa-sign of the cross po kami. Bakit po? Kasi yan po yung actual explicit profession of faith na makita po sa to kahit hindi ka bumibigkas o wala kang binibigkas, kahit hindi ka nagtuturo concerning Christ, pag magsa-sign of the cross ka, lahat ng mga hindi Kristiyano, malalaman po nila kung ano ang pananampalataya din kung magsa-sign of the cross po tayo. O noon, nagtatrabaho po ako noon sa department store bilang tinatawag na supervisor. Lalo na po sa NCCC po noon, yung magro-roving na po ako. So ang mangyayari pag every 12 noon meron pong angelus pag ano na po yung music in the name of the Father. So ang mga Katoliko magsa-sign of the cross po 'yan. So yung mga Muslim na namimili doon, hihinto po yan. Bakit? Kasi nagdadasal na o nagdarasal na yung mga Kristiyano. So ang pagsa-sign of the cross, yan po yung explicit profession of the Christian or Catholic faith. Yan po. So ang utos ng Panginoong Diyos, paniwalaan, dapat sumampalataya tayo sa Panginoong Diyos, and syempre meron po tayong ekspresyon. Yan po. Second question, naa ba sa Biblia nga si Kristo tinuod nga matuod nga Diyos o matuod nga tao? Meron po. Yung Romans chapter 9 verse 5. Nung babasahin po natin yung yung banal na kasulatan, Romans chapter 9 verse 5. Okay, babasahin po natin sa Bisaya muna. Saan na ba yung Tagalog ko dito na Biblia? Yun pala. Okay, ito na yung Antiochos natin, mga sir, ha? Okay, so 5:15 lang po ako ngayon, mga sir, ha? Yung sinabi ko po kanina, pasensya na po, ha? Okay, Romans chapter 9 verse 5. Sa Bisaya nga Biblia. Then pagkatapos babasahin po natin sa Tagalog. Okay, anak, Ajoy. Si Ajoy. Okay. Nak, under ko itong Biblia, nak, ito sa pinakakilid, nak. Ayun, kana. Okay, ito po, babasahin ko po para sa inyo, mga sir. Kasi ang tanong po niya, may mabasa ba sa Biblia si Kristo, totoong Diyos sa totoong tao? Meron po. 9:5, na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan, sumala sa pagkatao, na tao si Kristo, nga mao ang Diyos nga anaa sa ibabaw sa tanan, dalaygon hangtod sa kahangturan. So meron po tayong mabasa. Ito, Bisaya po ito. So binabasa po natin yung Bisaya. Okay, ngayon, Tagalog, sa Tagalog na version na Biblia. 9:5, ito po, babasahin po natin. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati. Magpakailanman siya nawa. Yan. So, ang tanong, meron bang mabasa? Ay, opo, meron po tayong mabasa. Okay, number 3, nganong ang Katoliko mosimba o ribulto bisan ginabawal sa Diyos? Actually, wala pong pananampalataya or teaching ang simbahang Katolika na sasamba po tayo sa ribulto. Bakit? Kasi ang katuruan ng simbahang Katolika, now this is the Catholic faith, we worship one God. Sumasamba lamang po tayo sa iisang Diyos. Hindi po sinabi doon, hindi po sinabi sa katuruan po natin na sumasamba po tayo sa iisang Diyos pagkatapos meron din pong mga ribulto. Wala. Kaya nga po tayo mga Katoliko, pag dadasal po tayo, Ama namin, sumasalangit ka. Hindi po natin sinasabi na Ama namin, pinakaw ka sa ribulto. Para sasabihin na talagang ipinagbabawal po yan ng Diyos. So, yun, hindi natin katuruan, ha, nasasambahin ang ribulto and never na ang mga Katoliko sasamba sa ribulto. Bakit? Kasi pag magpo-procession po tayo, ang binibigkas ng mga Katoliko, pray for us, pray for us. Holy Mary, pray for us. Saint Peter, pray for us. Hindi po sinasabi na statue of Saint Peter, pray for us. No! At ang sinasabi po natin, yung binibigkas po natin, ay pray for us. Hindi po sinasabi natin na we will worship you. Yan po. So, itong pangatlong tanong ay talagang bangag na klase na tanong. Bakit? Kasi wala naman po tayong katuruan na
sasambahin yung rebulto eh. Okay, so ngayon, pang-apat, nganong bawal sa pari ang mga asawa? Bakit daw po bawal daw po sa mga pari yung pag-aasawa? Bakit kasi ang banal na kasulatan po nagsasabi, ito po, St. Matthew chapter 19, verse 12. Okay, ito na po yung sinabi ng banal na kasulatan. 19:12. Ito po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Siyempre, kung ano po yung sinabi ng Panginoon, hindi yan po yung susundin natin at maniniwalaan. Okay, 19:12. Ito po, babasahin po natin ha. Chapter 19, verse 12. Sapagkat may mga bating, San Mateo? 19. Okay, 12. Tama. Sapagkat may mga bating na ipinanganak na gayon mula sa tiyan na kanilang mga ina. At may mga bating na ginagawang bating ng mga tao. Bating yunoko. Ibig sabihin yung kapon, kumbaga. Yun. At may mga bating o hindi makapag-asawa na nangangapapakabating sa kanilang sarili. So, ibig sabihin, pinoprofess po nila o meron po sa disiplina na hindi po mag-aasawa dahil sa kaharian ng langit. Ang makatatanggap nito ay pabayaang tumanggap. So, ibig sabihin, voluntary. So, kaya nga po ang mga pari po kasi natin, tayong mga Katoliko po kasi, yung mga pari natin, before the ordination, meron po yung tinatawag na meron po yung sa term po natin na regency. Kaya muna ha. Ibig sabihin, papakawalan po sila. Pagbabalik po sila, so ibig sabihin, desisyon po nilang magpapari po sila. Ibig sabihin, hindi po sila pinipilit. So, pagbabalik ka at magpapa-ordina ka, so ibig sabihin, talagang meron na po sa judgment na hindi po sila mag-aasawa dahil sa kaharian ng Diyos. Babasahin po natin sa ibang version kasi old po yun, Tagalog eh. Okay, St. Matthew chapter 19 verse 12. Ito po yung sinabi. May iba't ibang dahilan kung bakit ang ilan ay hindi nag-aasawa. May iba na ipinanganak na sadyang baog. Ang iba ay hindi makakapag-asawa dahil sinadyang kapunin. At may iba naman na ayaw mag-asawa dahil sa pagpapahalaga nila sa kaharian ng Diyos. Kung kaya ito ng sino man, wag na siyang mag-asawa. Yan po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. So kaya nga po, ang mga pari, syempre sabi ni St. John, tayo ginawa ng makaharian ng mga pari. So yun, pinili po nilang pagsilbihan ng Panginoong Diyos. Kaya nga po, hindi po sila nag-aasawa. Sabi pa niya dito, na according sa Biblia, ang pagbabawal daw po ng pag-aasawa ay aral ng demonyo. Actually, hindi na mo pinagbabawalan yung mga tao na magpapari na mag-aasawa. Pero hindi ka magpapari kung gusto ka mag-asawa. Number two point. Yung binabanggit po nila or kinukot mo nila 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 4, refer po yan sa mga Gnostics na nagtuturo na ang pag-aasawa ay marumi. Yan yung tinatarget dyan ni St. Paul eh. Yan yung tinatarget ni St. Paul po dyan. So ngayon, ang mangyayari, so itong pagbabawal ng pag-aasawa, according to St. Paul, sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 4, absolute po yan. Ibig sabihin, lahat ng kaanib po nila, bawal mag-asawa kasi marumi. Sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, wala naman po tayong katuruan na bawal mag-asawa. Meron nga tayong sakramento ng kasal, di ba? So hindi tayo natatamaan sa sinasabi ni St. Paul. Panglimang tanong, naaba sa Biblia ang pangalang Katoliko? Meron po. May mabasa po tayo, yung sinabi ng banal na kasulatan, Ecclesia Catholis, Acts chapter 9, verse 31. Letra po yung mabasa. Tanong pang-anim, nganong gi-claim man ninyo nga kamong Iglesia ni Cristo, nganong Katoliko ang gigamit ninyo na pangalan, dili Iglesia ni Cristo? Ang Iglesia ni Cristo, hindi po siya pangalan eh. Never nangyari na sinabi ng mga apostol na ito yung official name ng Iglesyang Tatag ng Panginoong Jesucristo. Never po yung sinabi ng mga apostol eh. Pero meron po nagsabi na official name ito nung merong isang Pilipino na nagpariso sa gobyerno ng Pilipinas na yung ipinariso po niya, pinapangalanan po niyang Iglesia ni Cristo. Sino po yun? Si Manalo po yun eh. Wala po sinabi ang banal na kasulatan na Iglesia ni Cristo yung pangalan official ng Iglesia Tatag ng Panginoong Jesucristo. And at the same time, mga sir, mga ma'am, ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, hindi lang po sila yung may gamit po niyan eh.
Hindi lang po sila yung nagdala sa word na Iglesia ni Cristo. Itong The Church of Jesus Christ Latter Day Saints, meron din. Church of Christ sa Amerika, ang dami-dami. United Church of Christ, ang dami-dami po. Pero bakit hindi sa nagkakaintindihan? Diba? 4 points. Ang Panginoong Kristo nang nagdatag ng kanyang iglesia, hindi po niya binigyan ito ng pangalan. Bakit po hindi po niya binigyan ng pangalan? Kasi alam ng Panginoong Kristo, nandyan kayo. Magiging squatter sa iglesia ng tatag ng ating Panginoong Kristo. So, hindi po niya binigyan ng pangalan. So, kaya nga po, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na mga terms na nanoon, descriptive name or description sa Iglesia ng tatag ng Panginoong Kristo para hindi po gagawa ng bago ang Iglesia Katolika. So, ang nangyari, inofficial lang po niya. Ibig sabihin, gamit na ito noon, ginagamit ito noon, itong One Holy Catholic and Apostolic Church, ginagamit na ito noon, then inofficial lang po niya na itong mga terminong ito yung official name of the true church founded by Christ. So noon, pag sinasabing Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, Iglesia ng mga Hintil, Iglesia Kristiyana, refer po yan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala na pong iba. So itong Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, hindi po yan kay Cristo. Kay Manalo po yan. Itong 70 Adventist, hindi po yan kay Cristo, kay Ellen G. White po yan, at sa mga barkada po niya mga Amerikano. Yon. So karon mga higalag mga igsuon, so naatay tawag ini nga tubagon. So comment lang mo mga sir ha. And yon ato ang paningkamutan og tagad ang inyong mga komento and mag-present una ta before ta maghatag og before ta magbasa sa inyong gitawag og mga comments. Okay. So na ako'y nakita nga video nga gilitok ang ato ang pangalan mga sir, mga ma'am. And yon sa ilang paglitok sa atong pangalan o sa iyang paglitok sa atong pangalan, yun naa siya gihimo or tawag anang gipasa nga challenge di lang kay sa kuha kundi lista ng mga defensor katoliko. Nya kini siya nga nag-challenge kuan katuning na viral bitaw nga kuan, na viral bitaw nga ang Latin Vulgate usa ka Spanish translation. so mao ni siya. So tanaw nato ni ang iyahang challenge and ato ang paminawon and tagaan nato og kuan, tagaan nato og komento og reaction ang iyahang mga atake or mga argumento kay para at least mahatagan og pagtin-aw ang mga nalibog nato mga kaigsuon ng mga Katoliko and at the same time basin di ay gyud og ihatag niya ng 10,000 kay nagud siya pa premyo pag madawat nato pag mapamatud-an daw nato nga kanang 238 mao na pamaagi sa bunyo dos Katoliko karon mohatag daw siya tawag ini nga 10,000. So nagapunting siya sa practice sa mga Katoliko concerning sa mode of baptism. Buti pasabot ka ng pamaagi sa bunyag. Ang sa ilaha manggod tuslob lang. Ang sa tuwa tulo, tuslob buog bisik-bisik. And tanaw nato ang tawag ining Greek statement or kanang magsilbi version concerning sa Acts chapter 2 verse 38 and at the same time kanang tradisyon sa mga apostol nga nakasulat sa nga kanang Didache. Ang buti pasabot ana the teachings of the 12 apostles nga nadawat sa 2nd century AD. Nga naman kay dili pwede nga pangunahan nato ang pangunahuna sa mga apostol ilabi na kang San Pedro mismo. Unya pagka mag-create nag atuang kaugalingon nga kining interpretation nga dili maoy panguna-huna, dili maoy gisulti or dili maoy practice sa una mga Kristiyano from the 1st, 2nd, and 3rd century. Nga naman ato ang tan-aw ng 1st, 2nd, and 3rd century nga Christians. Nga naman kana magud nga panahon mo anang panahon na ba nga ang pagtuo magud nato hinay-hinay nga na-develop. Bisan pag under persecution sila at the time ang mga Kristiyano, bisag under persecuted sila at the time, pero ang pagtuo hinay-hinay nga ilahang gidevelop nga ilang gidawat mismo sa gitawag og mga apostol. So mo na ato ang tawag ining usa-usahon na kung baga. And at the same time tan-aw nato ang kining baruganan sa mga amigo nato nga mga 70 Adventist kay 70 Adventist man baruganan nila og gi-classified sila as early Christian. Kaya naman kay
siyempre tanaw man nato kung tama ba ilang interpretation kay ang question man god, ang question nga gihatag sa tua ilang gipakaon ang ilang faith sa tua. Ang pagtuo sa Seventh-day Adventist gipakaon sa tua, which dili natong pagtuo eh. So dili pwede nga kauno nato ang butang nga dili nato pagtuo. Ngano man kay makahilo man na. Makahilo man na. Ang pagtuo sa Seventh-day Adventist makahilo na. So mao na nga dili pwedeng kaunon. So ang question yabag mo nang ato ang angayon. Yabag man gud ngano man kay ilaha mang ipamugos nga ang tawag ining mode of baptism is immersion lang ay wrong. Mali dili na may pangunahon sa mga apostol kaniadto. Dili na mo ilahang tawag anong panguna. Pero ato as aning paminawon. Unya magbasa ko sa inyong mga comments unya mga sir ha. So unahon sa nako ning video and at the same time yun tagaan nato og reaction and at the same time makatag putag mga ebidensya kung baga niya. Nada ko'y pa-challenge silang Paul Alima, RG Sinyo, ug ni Wendell Talibong og so dinhi nalitok ang ako ang pangalan. Pa-challenge daw niya. So tanaw nato og tawag anang natunong ba ang iyang challenge kay syempre kung mo challenge magug ka given ang tawag anang situation ba and at the same time kung sa kuan pa ba naa sa realidad. Dili pwede nga magpa-challenge ka nga damgo lang ang naa si mong una-una. So kung nagpa-challenge ka niya damgo lang but pasabot ana murag atras abanti ka. Mura bag tawag anang di mo ihatag ang imuhang challenge ngano man kay kabalo man kang mapamatud-an. So tanaw na to ha, tanaw na to ni iyang tawag ining video. Sa tanan nga mga CFD nga gustong motubag ani nga akong pa-challenge. Muhatag kog 10,000 sa inyo ani kung inyo kining ma-prove based sa Greek manuscript. Ang wali so karon pa ko nakakuan nga kun dining tawag ina mga Seventh-day Adventist mo din siya og kanang hilig og pa-contest. Naay tawag ining kuan sa gamay naay sugal gamay ba kumbaga. Nya mo na sila kusog kay mga tagas Katoliko. Mga Katoliko mga sugarol pero kini di ba? Usa ka pagpadayag nga gusto niyag sugal eh. So naa sa isugal, naa sa i-challenge pagka man naa sa isugal, so kapag dili makuan, dili dawat dili matubag to iyang challenge din niya ihatag ang 10,000. So tawag nagisgot ni kwarta. So tanaw na to. Ato ang paminaw ni unsa ni iyang challenge. ni Apostol Pedro nga giisip ninyo nga unang Santo Papa diha sa buhat 2. Actually, wala lang kayo na mag-iisip mo, nagisulti sa mga ebidensya. Dili magud pwede nga magyawit lang ta nga walay mga ebidensya. And syempre, ang balaang kasulatan mga sir, mga ma'am, dili magud siya kanang usa na ba kanang history sa Santo Papa. Dili mo nang dili ka makabasa din nga ang si San Pedro unang Santo Papa. Ngano man kay dili man sa history sa Santo Papa. So, kung mangita kag kasaysayan sa mga Santo Papa, dito jud ko sa kasaysayan. Di ka pwede mo ba sa Biblia? Kaya ang Biblia, nagapunting man na ang sentro kang Kristo. Di nagapunting ang sentro sa mga apostol. So, mo na nga, sa mga ingon kay giangkon man ninyo, inyo hamang tawag inang giisip. Di na kayo mong giisip, mo ni gisulti sa mga ebidensya nga si San Pedro, unang Santo Papa dito sa Roma. Nga naman, kasi man ang unang obispo sa Roma. Kini abto mo sa Roma, nag-office sa dito not less than 2 decades, and at the same time, dito siya gipatay. So buti pasabot ang first bishop of Rome, ang unang obispo sa Roma, si San Pedro. Unya kay kanang Santo Papa manggod, mo na siya ang bishop of Rome. So kung si San Pedro siya ang bishop of Rome, so therefore si San Pedro ang Santo Papa. Ang unang Santo Papa. Okay, continue na to. Versikulo 38, nag-ingon sa dinhi og si Pedro mitubag kanila pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Okay, so diha, gi-quote niya ang Acts of the Apostles chapter 2 verse 38. Muna na ilang paborito. Buhat kapitulo 2 bersikulo 38 nga yun, pag hinulsol kamo sa mga sala, pabautismo kamo sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Di nila ipalig 39. Nga naman kay mapangka man sila. Kaya pag abot sa 39 kay kini nga saad alang man kaninyo og sa inyong mga anak, to your children. So buti pasabot kanang bautismong gisgutan sa 38, nagrefer ka na sa tanang tao, apil ning gitawag og bata. Nya dili pwede. Na kung bautismohan nimo ang bata imuhang padaybon, di pwede ka malumos na. Mamatay na. So ang pangunahon na sa gitawag mga apostol concerning baptism, sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan na ay tulo ka mode kanang giingon dang baptism. Number 1, immersion. Mo man na ang literal meaning. From kana manggong word nga tawag ining sa Acts of the Apostles chapter 2 verse 38 from the Greek word baptizo ang pasabot na to dip, to immerse. Pero
Dili na kaniya kutob naghunong ang meaning sa word nga baptizo. Ambot pasabot, naapay laing meaning nga nagapunting sa nature ni anang maong bunyag or bautismo. Unsa man kanang to wash. And that washing dili lang kay na pagsalom, dili lang kay na pagdive, kung dili pwede puring, pwede pod gitawag og sprinkling. Mo ni understanding sa mga Katoliko. Nga naman kay ang bautismo sa Katoliko, ang mode of baptism sa mga Katoliko tulo: immersion, pouring, and sprinkling. Nganong sa mga parokya makitaan man nga ang mga pari magbuog tubig sa ulo sa bata, ngano man kay di man na pwede padaybon. Kung unsay kinahanglan anak nga sitwasyon, kung unsay kinahanglan ang sitwasyon mo na ihatag. Dili man pwede nga padaybon nimo ng bata, malumos na. Di ba? Malumos nang tawag ining bata og ingon ana ang imuhang pangunahuna. So by reality, dili pwede makapasan nga immersion lang. Nga naman kay mismo ang mga apostol kaniadto, dili lang kay immersion ang ilahang mode of baptism. Sige, continue po nato. Mga sir, baka meron pong hindi nakakaintindi ng Bisaya, mga sir, ha? Yun, mag-comment lang po kayo, mga sir, at sasabihin niyo po na hindi ko makakaintindi ng Bisaya, and I will try my best to present this topic in Tagalog. So yan po, mga sir. So continue po natin. Og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Ang akong challenge sa inyo nga i-prove ninyo nga kanang klase sa inyo ang bautismo karon. Kanang bautismo sa bata ba, kanang pouring ug kanang sprinkling, o ba na nga klase nga bautismo nga giingon dinhi sa Buhat 2 bersikulo 38. Kay kung okay, so ang iniya kana daw tawag ining mode sa baptism karon, mao ba na ang mode sa baptism kaniadto sa gitawag og panahon sa mga apostol. Pinaka number 1, ang mode of baptism nga gitudlo sa mga apostol, including ang Acts chapter 2 verse 38 na ay tulo. Number 1, immersion, kanang pangunahon ni San Pedro. At that time, gisulti ni San Pedro ng panahon na ang iyang kaatubang mauman ang gitawag og mga dagkong tao. And syempre, based sa tradisyon sa gitawag og mga Hudyo, ang ilahang gitawag og bunyag or bautismo tulo gihapon. Mabito nga bubuan, wisik-wisikan according to Prophet Ezekiel, di ba? Ang bautismo sa mga Hudyo na ay bubo, na ay wisik-wisik, na apoy salom. Muna ko tan-aw na to kay Saint John the Baptist dito sa suba sa Jordan. Ang suba sa Jordan dili man lalom. Mabaw ra man ang suba sa Jordan. So buti pasabot either bubo, either wisik-wisik. So pero ang tawag ini nga literal meaning sa word baptism from the Greek word baptizo means to dip, to immerse, and at the same time to wash. So mauna giingon din na sa Acts chapter 2 verse 38. Pero karon, unsa man ang application ni San Pedro anang word nga baptism or baptizo ana nga tawag ining Acts chapter 2 verse 38. Siyempre siya din po ato ang tawag ining pangutan-on. Ato ang basahon daw ning kuan. Same gyapon na San Pedro gyapon na. Atong pangutan-on ang pangunahuna ni San Pedro mismo. Okay. 1 Peter chapter 3 verse 21. Ato ang basahon, mga sir, ha. Okay. Di pagkauman sabto na to. Okay. Sabto na to grammatically and sabto na to historically based sa dokumento nga napasa sa mga apostol ngadto sa ilang mga sumusunod pag-abot 2nd century. Niya. 3:21. Niya. Okay, atong iata sa 20. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang ka tawo ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag. Di ba? Naghulagway sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. So karon, unsa may sumpay ni San Pedro dinhi? Dili dinhi ha. Okay, dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kung dili pinaagi sa saad nga gihimo ngadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsensya. So buti pasabot kanang bautismong gisgutan ni San Pedro sa Acts chapter 2 verse 38, not necessarily nga ang mode is tawag ining immersion lang, nga naman kay ang bautismo dili na mo'y paghugas buling sa lawas aron kinahanglan kang liguon. Dili mo na sa San Pablo nga nakadawat og bautismo sulod sa balay, ingon pa niya kay gibubuan ako. Basahon bi. Basahon na to, ha. Acts Hebrews chapter 10 kung wala ko tawag ining nasayop. Ha.
Hebreo kapitulo 10. At tanawon tong practice sa mga practice sa mga apostoles kani adto. Kung ang tawag ining basahon niya. Busa manuol kita sa Dios 22. Okay. Busa manuol kita sa Dios uban sa matinud-anong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo uban sa kasing-kasing nga nahinluan gikan sa konsensyang sad-an og sa mga lawas nga nahinluan o nabubuan sa laing term, nabubuan pinaagi sa tubig nga putli. So, by practice sa mga apostol kaniadto, including St. Peter, sa diyang gisulti niya ang Acts chapter 2 verse 38, wala maglimit ang mode of baptism by immersion. Ang simbahan katolika nagtuo man ang immersion. Pero para sa dagko. Pero para tawag ining sa mga gagmay, kung sa mga pili mga nabasa na ay limpyong tubig. Kung sa mga optional, pwedeng bubo, pwedeng immerse, pwedeng tawag ining wisik-wisik. Mo na amo ang gitawag og pagtuong katoliko. Ang sa inyo kay salom lang man. Pasawmon lang man. So dili na mo igisulti sa mga apostol kay San Pablo mismo nakadawat og bautismo, wa man gipasalom. So mahitabo nga mali ang nadawat nga bautismo o mode of baptism ni San Pablo kung ingon ana yung interpretation sa Acts chapter 2 verse 38. Diba? So diha pa lang daan, sipyat na ang tawag ining question nga naman kay gihigot niya nga ang sa Katoliko lang bubo bisik-bisik wrong. Di na may pagtuon ng doktrina sa Iglesia Katolika kay ang mode of baptism sa Katoliko, immersion, sprinkling, and pouring. Ako anang tawag ining gibasihan by scenario, by instances, according sa nakasulat sa balaang kasulatan. O niya, kanya kay Sabadista man Nya ang Sabadista, usa sila ka tawag ining Protestant Christian group. The Seventh-day Adventist Church is a Protestant Christian group. Okay. Usa sila ka gitawag og na-classified sila as Protestant denomination. And syempre, ang Protestantism gikan na kang Martin Luther. O atong pangutanon kung unsay panguna-una ni Martin Luther concerning baptism. Atong pangutanon unya kung unsay panguna-una ni Martin Luther ana. So balik ta dito sa una sa tawag anang kanakunalimtan sa tawag ining immersion. So sa Biblia, ang mode of baptism, di lang kay immersion. Naapoy bubo, naapoy tawag ining immersion. Karon, kumusta man ang 2nd century Christians? Unsa may ilahang faith concerning gitawag og mode of baptism. Niya. Mo niya nga to ang tawag ining prueba mga sir, mga ma'am. Gusto nako nga tawag ining inyuhan ning makita ba. To ang tan-awon ha. Gusto na ko nga makita ninyo ni mga sir, mga ma'am. Okay, di ara. Sige, makita mo siguro ninyo. Concerning baptism, naan ni sa chapter 7 sa Dedake. Siyempre, dili na akong unahuna ha. Dili ni unahuna ni bisan kinsang tao. Kung dili, mo ni dokumento, mo ni practice, mo ni disiplina nga nadawat sa mga disipulo sa 2nd century, from 100 to 200. Okay, yeah. Concerning baptism, baptized in this way. Mo ni ang mode. Having instructed him in all these teachings, baptize the catechumen katong bunyaganan, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, in running water. But if you do not have running water, then baptize in other water. And if you cannot in cold water, use warm. But if you have neither, then pour water on the head 3 times in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And before baptism, let both baptized and catechumens fast and also any others who are able. And be sure the catechumens fast a day or two before the baptism. So kini mga higalag magsuon, makita anog mahibaw-an nato nga kanang gisulti ni San Pedro sa chapter 2 verse 38, wala maghigot dito sa gitawag og immersion, kung dili by practice nila according sa nadawat nila nga pagtuo sa gitawag og mga apostol, pwede nilang bautismohan. Number 1 dinhi baptize catechumen. Okay ha. But if you do not
Concerning baptism, ato na lang basta isog doon. Baptized in this way, having instructed him in all these things, baptize the catechumen in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in running water. Buti pasabot na isuba, na ay tawag ining dagat, o uban pa. But if you do not have running water, kung wala mo itawag ng running water, then baptize other water. And if you cannot in cold water, use warm. But if you have neither, kung wala gyud mo namang butanga, then pour water on the head 3 times. Naaman lagi. So wala masipyat ang mga Katoliko. Pag bunyag sa mga bata nga bubuan ang ulo sa makatulo niya, litokon, I baptized you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So diha palang daan, ato magong masabtan ni sila kay nisulpot ra magud ni sila sa kuan, nisulpot lang ni sila sa tawag ining kuan ba? Nisulpot ni sila sa 19th century. Kay 1803 man ni sila. So atong masabtan kay wa man sila kay barluan ning sa 1st century AD on si practice sa mga apostol kaniadto. Karon kay protestante man ni sila, so ato ang tan-awon ang Protestant interpretation ilabi na sa ulo father of Protestantism nga si Martin Luther nga mo'y ilahang gisunod. Ato ang pangutan-on daw, kini Luther's Small Catechism. What does the word baptize means? Baptize means to apply water by immersing. Number 1, by immersing, washing, pouring, and the like. So sa Protestant understanding concerning baptism, dili lang kay immersion. Kung dili, ang ilang understanding, immersion, washing, pouring, buuan. Mo ni understanding nila. Kini nga mga apo ni Martin Luther, gahi ni ulo. Kung unsa unti giingon sa inyohang tawag ining amahan sa Protestantismo, dapat inyohan ng sundon. Di ba? So diha palang daan, sipyat na nimo mga tawhana. So, sa 1st and 2nd century, ang mga apostol kaniadto namunyag sila gamiton ang immersion, gamiton ang tawag ining bubo, wisik-wisik, gamiton gihapon basta na ay limpyong tubig. Yan. Ang Katoliko namunyag mo gamit og immersion gani na ang mga parokya nga naatay tawag ang baptismal tub. Nga ang mga dagko kung magpabunyag gusto nila i-immerse dito i-immerse sila. Naatay tawag ng baptismal font. But pasabot katong karibitong gamay lang nga sudanan sa tubig niya dito na ianang ulo din bubuan bubuan or wisik-wisikan ngano man kay mo man sugo mo man practice sa mga apostol kaniadto concerning baptism. So buti pasabot ang simbahan Katolika nakasunod kung unsa gibuhat sa mga apostol sa mode ning gitawag og mode of baptism. Kining ato ang migo nga 70 Adventist sa milang bautismo to sulubra. Unya ingon pa sila, malit ko na ng wisik-wisik. Sa Pras Biblia. So, kini mo mga tawa na wa makasunod, bisan pa sa ilang amahan sa pagprotestante. Wa nakasunod din sila. Huna-huna aron nila. So, kana ato ang giklaro ha, ang pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala tay pagtuo nga ang bunyag bubura. Ang mode. Wala tay pagtuo nga ang bautismo wisik-wisik ra. Ang pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang mode of baptism immersion, pagkahuman gitawag og pouring, pagkahuman is sprinkling. Kanang giingon sa Acts chapter 2 verse 38, one of the mode of baptisms lang na. Ngano man kay ang kaistorya ng San Pedro mga dagko. So mo nang kinahanglan siya i-immerse. Pero na ame gagmay pag-abot 39, dili pwede nga imuhan ng i-immerse. Mo nang ingon niya sa 1 Peter chapter 3 verse 20 to 21, ang bautismo dili aron paghugas sa lawas or patawag ining pagtanggal og buling sa lawas. Buot ipasabot sa understanding ni San Pedro, ang bautismo di lang kay himuon lang dito by immersion, kung dili himuon pwede pwede pud wisik-wisik. Mao niya nadawat sa mga disipulo after the 1st century AD. O balik ko na tog basa kay basig moingon na pud ni sila kuan. Mingon na pud ni sila nagkuan ko tawag ining nagbutang-butang ko. Okay, basahan ko sa concerning baptism, baptized in this way. Mo ni ang gingon sa mga apostol, baptized in this way,
having instructed him in all these teachings, baptize the catechumen in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in running water. Amo ng immersion. But if you do not have running water, na ay mga options. Kung walay tawag ang daghang tubig, walay running water, then baptize in other water. In what way? And if you cannot in cold water, use warm. But if you have neither, kung wala ning mga butanga, then pour water on the head 3 times in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Mo ni practice sa mga apostol. Mo ni practice sa mga disipulo sa mga apostol. Di na kay lumos lang. Di ba? Oh, diri pa lang daan, sipyat na ni siya eh. Sipyat na ni siya. Okay, ato pa i-continue ni iyang pa-challenge daw ko no. Kanang pamaagin nyo sa bautismo karon sa mga bata, mao kana ang giingon. Mali. Mo na gitawag og kanang wrong comparison ba kung baga. Nga naman, ang kaistorya ni San Pedro sa 2:38 mga dagko, di ni mo pwede ipareho ang mode sa baptism sa dagko o sa gagmay. Sa naman tao ni, oy. Wag ni mo mga tawhana ba, binangag. Mo ni klarong argumentong bangag. Bangag man ni. Bangag man ni. Kung tanawa ra gud na, ang 2:38 dagko ang kaistoryang Kristo. Unya pagkahuman imo ang i-compare dito sa mode of baptism sa gagmay mga masuso sa panahon sa magbautismo ang mga pari. Dili pwede. Kung unsa kinahanglan sa bata, mo to ihatag. Di man mo pwede padaybo ng bata. Mo nang niingon sa 2nd century, kanang teaching sa mga apostol, dawaton ang bautismo kung tawag ining walay running water, kung walay gitawag cold and warm, so ang mahitabo, i-baptize siya in other water. In what way? Pouring. Nga sabay mo ingon nga, I baptized you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Wala ni kabang kaagan sa kasaysayan sa mga Kristiyano ni. So pataka nagpa-challenge. Madisgrasya yun siya ning challenge niya. Okay, napanin pataka pa yun no. Pataka pa yun no. Andre ni Apostol Pedro, ako muhatag jud ko Gismil ug mobalhin jud ko sa inyong pagtulunan. Pero dili mo makaprove ana, panghawa mo di ay gasige ra mo pamakak. God bless mo daw. Di mo may pareha sa inyo nga bakakon. Di mo may pareha sa inyo nga bakakon. Ellen G. White founder niya pagkahuman himuon niya si Kristo gikan ng Kristo, bakakon, di ba? Nya pagkahuman ang mode of baptism himuon ng immersion lang ang gibuhat sa mga apostol, pwede puring, pwede sprinkling. Yabag, ikaw mo ay bakakon. Nga naman kay naghimo ang mga butang, naghimo kag istorya nga imong gipahi dito sa mga apostol. Wala kay mabasa nga ang mode of baptism immersion lang. Bisan pag ang literal meaning niya sa word nga tawag ining baptizo, immersion to deep, pero wala mohulong din na ang definition na ay to wash. Yun. And kanang gitawag og washing, pwede sa himuon pouring or sprinkling. Ana ba? Magsabot ba? Magsabot. So, karon ako ang napribahan sa pangunahuna ni San Pedro concerning sa gitawag bautismo, so muhatag ni karon og 10,000. Diba? Kasi siyempre, San Pedro ginamulong ana. Dili man pwede nga nga tungunahuna ato ang tawag ining isulod dito sa kanunong San Pedro, di pwede na. Ang ato ang tawag anang himuon katong huna-huna ni San Pedro concerning sa mode of baptism. So, according kay San Pedro, magpabautismo kamo sa ngalan ni Jesus. Ang sumpay 39, kay kini nga saad alang man kaninyo og sa inyong mga anak. So, unto your children. So, included tong tawag ining mga masuso. So, same ba ang mode of baptism nga imong ihatag sa dagko gagmay? Dili mo na inon siya 1 Peter chapter 3 verse 20 to 21 kay ang bautismo dili ang paghugas sa buling sa lawas. Mo na ang iyang understanding ang baptism dili lang kay immersion. And at the same time way pagtulunan or mode of baptism ang Katoliko nga bawal sa mo ang immersion dili. Tuluman ka tawag anang kuan tuluman ka mode of baptism ang sa Katoliko, immersion, sprinkling and pouring. Ang inyong amahan nga protestante si Martin Luther mo og gihapon immersion and pouring. Kamo lang ang immersion lang mo ni was Biblia. So dapat mohatag na ni kuan, mohatag ni siya og 10,000 kay ako ana mga pribahan subay sa pangunahuna sa mga apostol og di San Pedro concerning anang baptism. No, atong balikon ni. Ni aha. Basaw na to balik ha.
Okay, and if you cannot in cold water, use warm. But if you have neither, then pour water on the head 3 times. So, yon. So, mo ilang practice sa mga apostol kani adto. So, karon napribahan naman ako nga kanang 2:38 ang pangunahon na sa mga apostol, immersion, pouring, sprinkling. So, dapat muhatag ni siya og 10,000 ka pesos. Ngano man tungod kay mo man ni saad niya. O, napribahan nato, di ba? Okay, yun. So, muna mga sir, mga ma'am, muna dito pa iladan yung mga tawhan na kay mangingilad ba ning dagko ni sila? Actually, daghan ko ebidensya nga mangilad ni sila eh. Munang di ta magpailad. Ngano may kung magpailad ta, katong anang ato ang kalag. So, to na sa impierno og tawag ini nga mauhon.